Hello everyone! So today, or right now, ends our day 1 here on site. And I just want to update you guys sa aming progress. Ayan. So, basically, we have moved the other appliances and furnitures over here. And nandito na iba naming mga gamit. But yeah, done na kami dito sa almost done na kami dito sa master's bedroom cabinet. So, meron na din siyang isang handle over here. And ayan. Ayan na siya. So, lahat ng cabinets namin ay soft close. And then a while ago, may mga na-deliver na din na mga other furniture items. But I just want to share with you guys this one. This is the utility cabinet that we have designed for this unit. I'm just gonna open this, guys, up. So, ito siya. Ito yung pinaka-work in progress namin over here kasi we're still gonna add handles dito sa cabinet natin. And then, over here, maglalagay din kami dyan ng sabitan ng mga walis, dustpan, mop, and everything para maraming masustore dito sa na ito, portion. And as you can see, siya, soft close siya. And then, meron din kaming storage dito sa baba for other cleaning materials and such. And the best thing about it is, nandito na din agad yung cabinet for the washing machine. So, meaning, yung access niya, for example, I'm gonna be doing laundry here. Ayan, and I'm gonna be needing yung detergent ko and everything's here. So, mas madali yung access. Ayan, so since kadalasan yung mga cleaning materials and also yung mga laundry materials and detergent and everything ay magkakamag-anak or magkakasama. So, this spot here is, mas easy yung access, which is really great. And, yung pinakapaa din nitong utility cabinet ay actually floating siya. So, meaning, mas madali siyang linisin at i-maintain. Ayun. And then, next is dito naman sa bedroom number 2. Nandito na yung pinaka-stairs ng pang-kids. Ayan. And then, nandito na yung stairs/shelves. Diba? Ang ganda nung nung pinaka-appearance niya. So, ipa-final pa namin to at ipapagdugtong pa namin ang mga ito para mas maganda siya tingnan. And para mas sturdy din. And then, over here naman is nandito na yung frame para sa ating pinaka-bunk bed. Ayun. And then, I also just want to, ano pa ba yung ipapakita natin? Ayan, i-share ko na din sa inyo, guys, na yung ginagamit namin dito is imported and high-quality laminate boards. Yeah. So, actually, this board is already termite and moisture-proof or resistant and also water-resistant. And it's not that hard to maintain kasi once na halimbawa, yung kids is nakadraw sila ng marks over there, madali lang din siyang linisin. And the best thing about it is, yung ginagamit naming boards, as you can see over there, sobra talaga siyang naka-compress together. So, super tibay talaga siya at hindi siya mabilis masisira. And, ayan, ito na yung pinaka-progress namin. So, as you can see, andyan na yung mga gamit. Ayan. So, for tomorrow, magkakaroon kami ng continuation ng pag-work on dito sa unit na ito. So, you guys, stay tuned. Ayan. So, that's it. Bye! everyone! Welcome back! So for today, it's our 4th or 5th day here on site dito sa aming project sa may Aston
place by DMCI, and I'm gonna be showing you guys our progress. So una, nandito tayo ngayon sa pinaka-living area. So as you can see over here, na-install na namin yung TV. And also, nandito na yung ating pinaka-console table. Actually, ongoing pa kami ng mga cleaning and finishing touches right now. But, 4th or 5th day na namin ngayon on-site. And then, over here is nalagay na din namin yung bedside na, side table with light. So, ayan, nandiyan na siya. Let's try to activate it. So, ang kulang na lang din namin dito sa ating pinaka living area ay yung curtains. Kasi inaantay pa namin yung pinaka rod niya. So, ito yung ating pinaka lights over here. And, ayan, charan! Tricolor din siya, guys. Ayan. So, itong pinaka natin, living area, kasi na-mention ng client namin na siya ay morning person and at the same time, gusto niya na meron siyang spot sa bahay kung saan pwede siya magmuni-muni on an early morning basis. On early morning basis ng early morning. So, ito yung pinaka-solution na na-come up namin. Basically, dito sa unit ito, since it is rent to own, we still cannot paint, we still cannot, yung do some alteration sa mga walls, sa paint and everything. So, ito yung pinaka-aming naging solution. Nakabalot pa to kasi hindi pa kami done maglinis and baka magalbukan siya. But as you can see over here, meron din tayo ditong side chair. Ayan. So, this one is movable. So, in the morning, our client can sit here. Ayan. Tapos nakapatong yung paa niya dyan. And then, nandun yung pinaka-coffee niya. Ganyan. Ayan. Next is, ito naman yung ating pinaka-dining area. So, as you can see, nandito na yung pinaka-dining table with top glass. Ayan. So, nandito na siya finally. And over here naman, since our client wants to have tons of storage dito sa unit niya since they're a family of 4. Ayan. And gusto niya yung bistro chairs na nakikita sa mga restaurants, ganyan. So, here's what we did. So, meron tayo dito parang bench seat with storage. So, pwede nyo siyang i-lift up ng ganyan. Ayun, para nandyan ilagay or pwede dyan ilagay yung other kitchen items. And meron din kaming cushion for this one, pero meron lang kaming onting tweak for it kasi medyo medyo nagkaroon ng size discrepancy with our supplier and we're still solving that right now. Pero ang pinaka-final look po nito is meron siyang pinaka-cushion over there para mas comfortable siya upuan. And then over here naman is meron din tayo solid rubber wood na chair. Ayan, so this one is super soft and this one is real wood. Kasi merong ibang suppliers ngayon na they claim na real wood yon pero pagdating sa place mo, ano pala siya? Metal. So, this one is really, really stable and really sturdy compared to the other suppliers. Ayan. So, and then, over here is, dito din pala sa pinaka-living area since, gusto namin na hindi masyadong mag-expand ng energy yung client or like, gusto namin maging energy saving yung unit. So, what we did for this place is naglagay kami ng pinaka-ceiling fan with light. So, we did that para not all the time kailangan naka-on yung aircon. And at the same time, naisip din kasi namin na if talagang electric fan lang, yung floor fan lang yung pinaka-ilalagay namin, ang magiging tendency niya is, talaga siya, kakain siya ng space and we don't want that to happen. Dito naman sa kitchen, ito yung pinaka-ginawa namin since we also cannot do dito, yung parang work or we cannot tweak this still kasi rent to own siya. So as you can see, meron tayong button over here and if you tap it, mag-on yung ating kitchen lights. And then if ilang press mo siya, magdi-dim siya. Oh, di ba? Ang ganda. And if click mo ulit, okay, mag-off na din siya. So that one is perfect para sa meal preparations ng ating client.
Ayan. Next is, punta naman tayo dito sa ating pinaka-laundry area and utility area. So, dito sa ating pinaka-laundry area, so, nagpalagay lang yung client namin ng shelves over here para sa mga cleaning materials and also yung mga yung mga laundry items. And then, over here, meron din tayong cabinet. So, this one is yung pinaka-utility cabinet natin. So, mag-install na lang kami dito ng pinaka-sabitan ng mga walis, dustpan, mop, ayan, para naka-file siya properly over here. And then, meron din tayong pwedeng patungan ng mga items dito and as well as doon sa pinaka-baba. So, very, very multi-purpose. Ayun. Next is, punta naman tayo sa bedroom ng kids. So, this one for me is yung pinaka, din talaga, highlight of this place. And ito din kasi yung gustong gawing, tawag dito, ito yung pinaka gustong bigyan pansin at investan ng ating client. So, ito yung pinaka-itsura niya. Meron tayo dito, unahin muna natin, meron tayo dito 2 spacious cabinets. Ayan. So, lahat ng ating mga hinges dito is soft closing. Para kahit magdabog yung kid, wag naman. Or kahit medyo galit yung kasama niya, hindi hahalpak yung yung cabinet. And then over here naman, is meron din tayong storage dito sa taas. So, itong storage natin na ito is very, dyan pwede ilagay yung mga items na hindi masyadong ginagamit. Ayan. So, para meron din talaga siyang lalagyan. And then, ganun din dito sa kabila. Diba? Oh, hydraulics na siya. Ayan. So, parang hindi ko lang abot siya. Ayan. Tubalo na tayo, guys. And then, dito naman sa kabila is naman siya. Ayan. Mga sabitan siya ng mga damit, mga uniform, ng mga chikiting. And then, over here is meron din tayong pinaka-study area for the kid. Ayan. So, swivel chair siya. So, pwede siyang umikot-ikot. Ayan. And then, over here naman is meron tayong pinaka-double bed. And this one is actually may storage din siya. So, these ones are for the, storage din talaga ng mga kids. Mga items sila, mga school items they can put it there. Or also, they can also put their toys. Yan. And then next is, this one is my favorite part dito sa kids room. So, meron din tayo dito ang pinaka-bunk bed. So, since kids yung pinaka magsistay dito, and gusto natin na parang kumbaga medyo mas mabilis makita yung kids and at the same time safe yung pinaka-bunk bed. So, what we did here is we added abaca fiber. Dito siya nakalagay. And as you can see, naka-crisscross pattern siya. So, it's still very playful, very cute, and also very child-friendly, which is what I really love about this bedroom number 2. And then, next naman is, ito yung pinaka-bunk bed niya. So, talagang siya, extra secure siya dahil may additional tayong paganito. So, para very comfortable talaga yung child na magsistay sa taas. And these lights din pala are tricolor lights. O, di ba? Ayan. So, it will depend on the mood. So, kung white yung light, study mood. Kung warm yung light, tayo dyan? Parang relax mode, sleeping mode. And kung combination yung light, lang tayo, neutral lang tayo. And then, over here is ito yung pinaka-stairs niya. Ayan. So, dahil children yung mag-stay dito, meron din tayo ditong para hindi masakit or hindi sila masaktan kapag halimbawa nasagi nila. So, meron din tayo dito. Ayan. Dito, dito, dito. Sa mga kanto. And yes, you guessed it right. Drawers po ito. Ayan. For additional storage.
na mga toys and other items ng mga babies. And then dito, meron din tayong pinakasaksakan since yung saksakan natin doon, natakpan na siya nitong stairs. So what we did is, ni-transport namin yung ni-connect namin siya dito. Ayan. So ito na yung buong overall look niya. And this one is, din siya, natatanggal din siya. So, if gusto ng mga kids or meron silang, for example, napakalaking illustration board na gustong i-compile dito sa part na to, so, pwede siyang tanggalin. Ayan. Pwede siyang tanggalin. Ayan. And then, punta naman tayo sa pinaka-bathroom. So, over here is, meron tayo ditong tempered glass na shower enclosure. Ayan. So, nagkaroon lang ng onting discrepancy dito. Kumaga yung supplier is medyo makapal yung railing na napadala niya. So, i-replace namin to. And then, over there, meron na tayong pinaka-shower heater and yung shower itself. And then, over here naman is my favorite spot dito sa bathroom kasi if you're gonna, in the morning, you're gonna get ready, ganyan. So, pwede siyang i-on. Ayan. So, press lang to. Oh, diba? So, mas mag-makeup time. Ayan. So, iba't ibang light mode din siya. Depends sa intention. Ayan. Tricolor is life. Ayan. And then, punta naman tayo dito sa master's bedroom. Ito po yung ating pinaka-master's bedroom. So, over here, this one is super request talaga siya ng aming client. So, storage cabinets din siya. As you can see, very spacious siya. Ang daming pwedeng mailagay. And just like the kids' room, meron din tayo ditong overhead cabinets for the items na matagal pang gagamitin or like yung hindi masyadong ginagamit na items, so pwedeng ilagay yan dito. Or mga important documents, pwede din siya ilagay dyan. Ayan. And then dito naman sa second na cabinet is nandito naman, meron din tayo sabitan ng mga damit over here and also more storage dito sa baba. And meron din tayong overhead cabinets just like sa kids' room. Ayun. And then, meron din tayo dito pinaka-headboard and queen-size bed frame. So, yung pinaka-bed frame natin din dito is meron din siyang drawers sa both sides. So, para may mga pwede pang ilagay. Ayan. So, same lang dito sa may left side and meron din sa right side. Then, meron din tayo ditong pinaka-side table para in case, halimbawa, sa gabi, if mag-rest na si client, ganyan. And para meron siyang mapaglagyan ng phone niya. Or halimbawa, mag-charge siya, ganyan. So, pwedeng-pwede yun sa spot na yan. And then, over here naman is na-install na din yung pinaka-TV. So, hindi pa lang namin tinanggal yung pinaka-wrapping niya kasi baka magalbukan. And then, meron din tayo ditong pinaka-console cabinet. So, ayan lang siya. Diba? Soft closing po yan lahat. Para, very elegant yung pag-close niya. And then, finally, meron din tayong mirror dito sa likod ng door. Ayan. So, may door stopper naman dyan. So, hindi naman mapapaano yung pinaka-mirror. Ayan. So, ito yung pinaka-mirror namin. So, this one is from Rica Glass. So, actually, sa family business namin siya. And itong mirror na to is high quality and copper-free. Meaning, di ba meron tayong mga mirrors na yung parang pag humarap ka sa mirror, nadidistort yung face mo, nadidistort yung body mo, ganyan. Or yung mga sobrang ninipis na mirror. So, this one is heavy duty and high quality talaga siya. Kasi kung ano talaga itsura mo in actual, yun lang din talaga makikita mo sa mirror. Walang distortion. Walang biglang, uy, parang hugis man gana yung face ko. Walang ganon. So, talaga siya? Mirror. Like, literal mirror. Ayun. So, ayan. Nag-install din kami ng aircon dito. And,
for today, mag-ano lang din kami, finishing touches, and at the same time, ano lang din kami, mag-retouch lang kami ng mga items here and mag-cleaning. So, yun yung pinaka-task for today. Yes, so, samahan niyo kami.